Ang ganda talaga ng regalo sa akin ni Lola ko. Sa akin yan eh. Sa akin binigay ni Lola to. Ba't ka nangingiram na may gamit na may gamit? Huwag kayo mag-away. Idahil niyo sa mabuting usapan. Ba't naman kayo nag-aaway? Anong gulo ito? Siya po eh. Hi, naalala ko lang naman ang epicong hudhod ni Aliguyon. Elvis, kunin mo ang aking libro. Di po. Wala ako na to. Elvis, Alice, Moira, lumapit kayo. Kinig kayong mabuti sa aking epicong ikukwento. Mga apo, ito'y pinamagatang hudhod ni Aliguyon. Epiko ng Ifugao. Sa bayan ng Hananga sa Ifugao, mayroong mag-asawang naninirahan. Ito ay si Antalaw at Dumulaw. Sila ay nagkaroon ng isang supling at ito ay pinangalanan na Aliguyon. Mapangalanan ko siyang Aliguyon. Ako, si Aliguyon, isang mandirigma tulad ng aking ama. Ako ay magaling at mabilis sa paghawak ng sibat. Maagang natuto ng pakikipaglaban si Aliguyon sa tulong ng kanyang ama. Ikinintal ni Antalan sa isip at damdamin ng anak ang katapangan at kagitingan ng loob. Kaya't bata pa lamang ay inuturing na pinuno ng kanilang nayon si Aliguyon. Talagang makisig si Aliguyon. Bagay na bagay nga siyang maging pinuno ng tribo natin. Tama ka. Sana'y pagdating ng panahon siya'y maging pinuno ng tribo natin. Marami siyang natutunan mula sa kanyang ama. Kaya't nang magbinata si Aliguyon, masasabing isa na siyang ganap at napakahusay na mandirigma. Sa panahong handa na si Aliguyon, nagpasya siyang sagupain si Pangaiwan, ang matagal ng kaaway ng kanyang ama sa nayon ng daligdigan. Nagsama siya ng iba pang mandirigma sa kanilang nayon at hinanap nila ang kalaban ng kanyang ama. Kailangan natin hanapin Pangaiwan upang kalabanin. Subalit, hindi si Pangaiwan ang natagpuan nila, kundi si Pumbakayon, ang anak na lalaki ni Pangaiwan. Nasaan si Pangaiwan? Ako ang anak ng hinahanap niyo si Pangaiwan. Ako si Pumbakayon. Mahusay din siyang mandirigma at tulad ni Aliguyon, inihanda rin siya ng kanyang ama sa pakikipaglaban upang maipaghiganti siya ng anak sa kalaban niyang si Antalan. Kung gayon, wala pala dito ang aking kakalabanin. Ako ang tatanggap ng hamon mo. Ako ang kalabanin mo, imbis ang ama ko. Kaya anak sa anak ang nagtagpo. Kapwa sila matapang, kapwa magagaling sa pakikipaglaban, lalo na sa paghawak ng sibat. Aabangan ng matipunong kanang braso ang sibat na balang itimo sa kanyang dibdib, na siya namang kay bilis ng kidat ang pag-iwas ni Aliguyon. Tila rin kidlat na paraot pa ito ang sibat. Maririnig na lamang ang hagingin nito na nagbistulang awit sa hangin. Sinisigaw ng mga dalaga at ng dalawang kasama ni Aliguyon ang pangalan ng gusto nilang manalo sa labanan. Aliguyon! Aliguyon! Pumbakayon! Pumbakayon! Kung saan-saan sila nakarating. Nagpalipat-lipat ng pook, palundag-lundag, at patalon-talon sa mga taniman. Araw-araw ay nagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa ito'y inabot ng linggo, ng buwan, at ng maging mga taon. Sumisibol pa lamang ang palayan nang sila'y nagtuos, ngunit namunga na ang mga palay, hindi pa sila natatapos.
Walang nasugatan sa kanila. Walang umurong. Walang nagpatalo. Napaisip ang dalawa, ano nga ba ang ibig sabihin ng katapangan? At ang sagot ay kanilang nasumpungan. Ito ay ang rason at katuwiran sa gitna ng hidwaan at kaguluhan. Tignan natin ang labang ito, wala naman din na nanalo at natalo. Tama ka. Mas mabuti pa nga yun para sa kapayapaan. Naglapit ang dalawang mandirigma. Nagyakap at nagkamayan. Tanda ng pagkakaibigan at pagkakapatiran. Ipinangako nilang sa oras ding iyon na lilimutin na ang alitan ng kanilang mga ama. At sila'y nagdiwang matapos malaman ng mga taong bayan ang pagtatapos ng hidwaan sa pagitan ng dalawang mandirigma. Hindi mawawala sa puso ng kasaysayan ng mga Ifugao ang kagitingan ng dalawang dakilang mandirigma. At mas lalo pang naging magkalapit ang loob ng dalawang mandirigma nang maging kabiyak ng dibdib ni Pumbakayon ang nakababatang kapatid ni Aliguyo na si Aginaya. Maaari ko bang maingi ang kabiyak ng puso ng inyong anak na si Aginaya? O sige, papayagan ko na kunin mo aking anak na si Aginaya. Gayon din, naging kaisang dibdib rin ni Aliguyon ang nakababatang kapatid ni Pumbakayon na si Bugan. At sila'y nanirahan sa kani-kanilang nayon at doon namuhay ng maligaya at nagkaroon ng sari-sariling pamilya. At dito natatapos ang epicong budsod ni Aliguyon. Lola, ang ganda naman po ng kwentong epikong iyan. Lalo na po'y aral. Kaya nga, kaya matuto kayo pagbaba at manghingi tawad sa isa't isa. Sorry, Kuya Elvis. Sorry din, Moira. Sa'yo na yung bag na yan, may gagamitin pa naman ako. Ang kwento ni Aliguyon ay hindi ang pakikipagdigma ang solusyon sa matagal na alitan ng bawat pamilya, kundi ang solusyon nito ay ang pagpapakumbaba at ang paghingi ng tawad kung ikaw ay nagkasala. At upang maiwasan ang alitan, palaging isipin na tayong lahat ay hindi perpekto, kung kaya't tayo ay nakakagawa ng kasalanan.